Ginagpalang buhay. Magpakabuhay-buhay ka naman, DJ. Ano ba? Ginagpalang buhay. Dati ko buhay-buhay. Kira, invite mo na natin sila. Please watch. Like, comment down below, and share. And subscribe. And click the button bell. Para lagi kayong Updated sa aming mga video. Amen! 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 DJ yung nagtatago sa camera. Kahit magtago ka dyan, nakikita ka ni Lord. Kantahan muna natin ang ating Diyos. Ngaruling tayo. Ngaruling tayo kay Lord. Yan. Ayaw niya kasi, kuya. Huwag mo kasing buhatin. Ayaw naman niya kasi. Ikaw talaga. Pang-asar ka sa kapatid mo. Huwag ka dito, oh. Hindi ka makita. Ayun, oh. Ano lang. Ano mo yung, mamaya na tumba ka. Alam mo, ano lang yung upuan mo. Upo-upuan lang, eh. Sige na. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Himig ng Pasko'y laganap, mayroong sigla ang lahat. Wala ang kalungkutan, lugod sa kasayahan. Ilimig ng Pasko'y umiiral, sa loob at labas ng tahanan. Ngayon ko lang ito nakanta. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin. Himig Pasko'y laganap, mayroong sigla ang lahat. Wala ang kalungkutan, lugod sa kasayahan. Himig ng Pasko'y umiiral, sa loob at labas ng tahanan. Tama ba yun? Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin. Himig Pasko'y laganap, mayroong sigla ang lahat. Wala ang kalungkutan, lugod sa kasayahan. Himig ng Pasko'y umiiral, sa labas sa loob at labas ng tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin. Aray ko. Mamamas ka po. Mamamas ko po. Walang magbibigay sa atin ito. Sa labas. Sa labas. Sa loob at labas yun. Kaya sa loob. Sa loob at labas ba yun? Oo, sa loob. Sa loob at labas ng tahanan. Sa loob ng bawat tahanan. Ay, ewan ko. Sa labas nakalagay. Sa loob at labas. Ayan o. Sa loob at labas.
sa loob ng bawat tahanan. Oo nga, ewan ko eh. Sa bawat At tahanan, labas ng nakasanayan. Pero may ganyan ding lyrics. Yan ang nakasulat eh. At saka ngayon ko lang talaga kinanta yan. Hindi, palibhasa kasi, hindi naman ako nangangaruling. Mula pa nung nakaranas ako ng pangangaruling nung ako'y elementary pa. Kami mga, yung teacher namin sa, yung sa music, siya ang pinaka, matanda sa amin, yung si Sir. Tapos, nagbabahay-bahay talaga kami, namimigay ng sobre. Mimigay muna kaming sobre bago kami pupunta doon sa may bahay. Kung sino yung binigyan namin ng sobre, doon kami mga ngaruling. Ano pa ako noon, elementary, ngayon, hindi naman ako nakaranas na ng pangangaruling hanggang sa tumanda ako. Hindi ko na yan. Ganun yung Dati 40 years na nakalipas na. aray ko, dati kahit Bisaya na kanta na pamasko, alam ko yan. May libro ako noon, Bisaya na mga kanta, pamasko. Hindi ko na alam kung nasaan na yun. Ayun ang alam na lang ni Mama Bisaya, pero iba mas Wala, Bisayang salita lang. Ngayon, Since naman Masi, bisayain mo yung mga Pasko na kantang Pasko ng uwi mo na ako ng Mindanao. Bakit marunong ka naman ha? Hindi ko na alam yung mga kanta. Mahirap nahirapan ako mag-translate ng Bisaya ngayon. Tagalog Sige na hirapan sa lahat. Okay. Sa unang pagbasa, umpisa na ni Ate Janine. Si DJ walang paki. Ang dami pa naman ang haba ng ating babasahin ngayon. Ikaw DJ, asan na yung Tika lang. Umupo ka, wala pa yung mo. Sige na. Yanda mo na yan. Sige na. Ang unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw naman, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay ang tulad ni Huday Leyong nahihimlay. Walang mga ngahas lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan. Sa gisag ng lakas at kapangyarihan, ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring dito'y magtatangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Turuan mo po ang haring umatol ng makatwiran sa taglay mong katarungan, O Diyos. Siya'y bahaginan ng matuwid na tuparin tungkulin sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umunlad at
managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, mga nangangailangan, pag-ukulan ng paglingap, at ang mga ng aapi ay lupigin at ibagsak, at ang buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, maging sa bansa niya't ay maghari sa bansa niya't umunlad kailan paman. Nawa kanyang kaharian ay lubusan ngang lumawak mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. 17. Nawa ang kanyang pangalan ay huwag nang malimutan, manatiling bantog hanggat sumisikat itong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumadalangin. Harinawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Amen. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mateo Kabanata 1, talata 1 hanggang 17. Ito ang libro ng pinagmulan ni Hesukristo, anak ni David at anak ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, si Jacob ang ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Si Juda ang ama ni Perez at Sira. Si Tamar ang kanilang ina. Si Perez ang ama ni Esron, at si Esron ni Aram. Si Aram naman ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ni Naason, si Naason si Salmon. Si Salmon ang ama ni Boaz, at si Rahab naman ang kanyang ina. Si Boaz ang ama ni Obed, si Ruth ang kanyang ina. Si Obed naman ang ama ni Jesse. Si Jesse ang ama ni David na hari. Si David ang ama ni Solomon, at ang naging may bahay ni Urias ang kanyang ina. Si Solomon ang ama ni Rehoboam na ama ni Abias, at sumunod naman ang mga haring sina Asa, Yosafat, Yoram, Okyas, Yoatan, Ahaz, Isikyas, Manasis, Amon, at Yosias. Si Yosias ang ama ni Yokanyas at ng kanyang mga kapatid sa panahon ng pagkatapon sa Babylonia. Pagkatapos naman ng pagkatapon sa Babylonia,
si Yukanyas, Yukanyas? Ano ba yan? Si Yekonyas, ang ama ni Salatil, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud. Si Abiud ni Eliakim, at si Eliakim ni Asur. Si Asur ang ama ni Sadok. Si Sadok ni Akim, at si Akim ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eliasar. Si Eliasar ni Matan, at si Matan ni Jacob. Si Jacob ang ama ni Jose, ang asawa ni Maria na siyang pinagmula ni Jesus na tinawag na Kristo. Kaya may 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, at 14 mula kay David hanggang sa pagkatapon sa Babylonia, at 14 din hanggang sa Kristo. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. Purihin natin, purihin ang ating Diyos. Amen. Dako tayo sa paliwanag. Ito, mahaba-haba po ang ating babasahin. Hinanda mo na, DJ. Ito to. Ito. Umusbong ang tagapagligtas mula sa ating lupa at mula sa piling lahi ng Israel. Basahin po natin sa Isayas, Kabanata 45, talata 8. Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay, parang mga patak ng ulan na bumabagsak sa lupa. Dahil dito'y maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Akong si Yahweh ang magsasagawa nito. Tapos na? May 42 pangalan sa listahan ito na nahahati sa 3 tig-14 na pangalan. Makahulugan ang bilang na ito para sa mga Hudyo at malinaw na hindi kompleto ang listahan. Anak ni Abraham si Jesus. Si Abraham ang ama ng mga sumasampalataya. Ipinangako ng Diyos dito sa pagbubuklurin niya sa lahi nito ang lahat ng bansa. Ikaw. Pindutin din red. Uy. Oh. Oh no. Doon ka, din. Doon ka kay mama, din. Doon ka kay mama, din. Naiyak. Huwag mong ganunin para hindi. Ay, ganun ba yun? Doon ka kay mama, din. Lalab, bibi. Bibi, lalab, bi. Kiss, bi. Kiss, masi. Kiss, dali. Alika. Dali, din. Alika, dali. Alika. Nukong bibi ko. Kasi, yun, mamaya na, di pa tapos si Masi magbasa, ha? Huwag mo muna i-close yung ating video. Kasi, haba pa, Ha? Nalalab ng bibi namin, ha? Sige, basa tayo ulit, ha? Tuloy natin basa. Ayan. Basahin natin. Nasa Ruth, Kabanata 4, talata 18. Kasi,
Ito ang pagkakasunod-sunod ng angkan mula kay Pares hanggang kay David. Pares, Hezron, Ram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz, Obed, Jesse, at David. Tapos na? O, doon ka kay mama. O, sige, doon. Doon kay mama. Mama, Jidin. Ang unang pangkat ng mga pangalan. Anak din ni David si Jesus, gaya ng sinabi ng mga propeta tungkol sa tagapagligtas. May papel sa banal na kasaysayan ang mga hari ng mga anak ni David. Nag-iwan ng magandang alaala ang ilan sa kanila at ang iba na may napakasasama. Pero walang sinasabi ang Biblia tungkol sa mga inapo ni Zorobabel. Basahin natin sa Idras. Ako na magbasa. Ito mahaba. Nasa kanila ang mga lungsod ng mga Israelita nang sumapit ang ikapitong buwan. Noon nagtipon ang sambayanan sa Jerusalem. Sinimulan ni na Josue anak ni Yosadak at ng mga kasamang pari at si Zorobabel na anak ni Shealtiel kasama ang kanyang mga kapatid na muling itayo ang altar ng Diyos ng Israel para makapag-alay roon ng mga susunuging handog ayon sa nasusulat sa batas ni Moises na lingkod ng Diyos. Itinayo nila ang altar sa dating lugar sa kabila ng kanilang takot sa mga taga roon at nag-alay sila roon kay Yahweh ng mga sinunog na handog at ng pang-umaga at pang-gabing sinunog na handog. Ipinagdiwang nila ang piyesta ng mga kubol ayon sa nasusulat at nag-alay ng mga sinunog na handog araw-araw ayon sa pang-araw-araw na kaugalian. At pagkatapos ay inialay nila ang sinunog na handog para sa araw ng pahinga. Huwag mo na kasi asarin. Ano ba yan? Makinig ka dito sa aking para ako ditong nagbabasa ako, walang nakikinig Para sa bagong buwan at para sa mga piyesta kay Yahweh, bukod pa sa pang-araw-araw na sinunog na handog, na kusang loob na inihahandog kay Yahweh. Nagsimula silang mag-alay ng mga sinunog na handog sa unang araw ng ikapitong buwan nang hindi na nailalagay ang pundasyon ng bahay ni Yahweh. Binigyan nila ng pera ang mga tagatabas ng pato. Tabas ng bato pala. Ng bato. Ang mga kantero at mga karpentero. Binigyan din nila ng pagkain, alak at langis ang mga taga Sidon at Tero para itawid dagat ang kahoy na sidro mula sa Libanon at dalhin sa Yapo.
batay sa pahintulot ni Sirong hari ng Persya sa ikalawang buwan ng ikalawang taon. Pagkarating nila sa bahay ng Diyos sa Jerusalem, ang paggawa ay sinimulan na nina Zorobabel na anak ni Shealtiel. Shealtiel ba yan? Shealtiel. Ayan o. Shealtiel. At Hoswing anak ni Yusadak at ng iba pa nilang mga kapatid, ng mga pari, ng mga Levita, at lahat ng nagbalik sa Jerusalem mula sa pagkatapon. Hinirang nila ang mga Levitang may 20 taong gulang pataas para pamahalaan ang patrabaho sa bahay ni Yahweh. Nagkaisa sina Josue at ang kanyang mga anak at mga kapatid, si Kadmiel at ang kanyang mga anak, at ang mga anak ni Hodabia, na pamahalaan ang mga manggagawa sa bahay ng Diyos. Nang maitayo ng mga manggagawa ang pundasyon ng templo ni Yahweh, tumayo naman ang mga pari na nakadamit ng linin at may trompeta. Naroon din ang mga Levitang anak ni Asaph na may dala namang pumpiyang at inawit nila kay Yahweh ang mga salmo ni David na hari ng Israel. Naghalinhinan sila sa pag-awit at pagpupuri kay Yahweh, sapagkat mabuti siya, sapagkat walang hanggan ang kanyang pag-ibig sa Israel. Malakas na sumigaw ang bayan sa pagpupuri kay Yahweh dahil inilagay na ang pundasyon ng bahay ni Yahweh. Umiyak ang karamihan sa mga pari, mga Levita at iba pang matatandang pinuno ng mga sambahayan na nakakita sa unang bahay at nanaghoy sila samantalang inilalagay ang pundasyon. Excuse me po. Ngunit sumigaw naman sa galak ang iba, at hindi malaman ng bayan kung alin ang sigaw ng kagalakan sa sigaw ng panaghoy, sapagkat napakalakas ng sigawan ng sambayanan at narinig ang ingay sa malayo. Nabalitaan ng mga kaaway ng Juda at Benjamin na itinatayo ng mga nagbalik mula sa pagkatapon ang santuwaryo ni Yahweh Diyos ng Israel. Kaya pinuntahan nila sina Zorobabel, Josue at ang mga pinuno ng mga angkan, at sinabi sa kanila, gusto namin kayong tulungan sa muling pagtatayo dahil tumatawag din kami sa inyong Diyos at nag-aalay sa Kanya ng mga sinunog na handog mula sa panahon ni Isar Hadon na hari ng
Assyria na siyang nagdala sa amin dito. Sumagot sina Zorobabel, Josue at ang mga ang mga pinuno ng mga angkang Israelita. Hindi kayo makapagtatayong kasama namin, kundi kami lamang ang magtatayo ng bahay para kay Yahweh Diyos ng Israel. Ito nga ang iniutos ni Sirong hari ng Persia. Kaya sinimulan ng mga taga roon na papanghinain ang loob ng sambayanan ng Juda at tinakot ang mga iyon para hindi maitayo ang bahay. Inupahan nila ang ilang tagapayo ng hari para hadlangan ang proyekto sa buong panahon ni Sirong hari ng Persia hanggang sa paghahari ni Daryong hari ng Persia. Sa simula ng paghahari ni Herhes, isinulat nila ang isang sakdal laban sa mga taga-Juda at Jerusalem. Gayon din naman, sa panahon ni Artaherhes na hari ng Persia, sinimulan ni na Bislam, Midridatis, Tabil, at lahat nitong mga kabig si Artaherhes sa Arameo, nasusulat ang liham at saka isinalin. Sumulat sina Rehum sa gobernador at sumulat sina Rehum na gobernador at Simsay na sekretaryo kay Haring Artaherhes laban sa Jerusalem. Narito ang liham. Mula kay Rehum na gobernador at kay Himsay na sekretaryo at sa iba pa nilang kasamahan na mga hukom, mga opisyal at lahat ng pinuno sa Persia at ang mga taga-Irik, Babylonia at Susa sa mga Ilamita at mula sa iba pang mga bansang ipinadeport ng dakilang si Assurbanipal at pinatira sa mga lungsod ng Samaria at sa iba pang dako ng probinsya sa kabilang ibayo ng ilog. Ito ang kopya ng liham na ipinadala kay Haring Artaherhes. Daming Herhes. Bumabati ang inyong mga lingkod na nasa kabilang ibayo ng ilog. Dapat malaman ng hari na nasa Jerusalem na ang mga Hudyong umahon sa amin mula sa inyo ay muling itinatayo ang mapaghimagsik at masamang lungsod na ito. Itinatayo nilang muli ang mga pader at inaayos ang mga pundasyon. Dapat malaman ng hari na sa oras na maitayong muli ang lungsod na ito at matapos ang mga pader, hindi na sila magbabayad ng mga buwes o anumang contribution
at sa dakong huli makakasama ito sa mga hari. Makasasama. Walang di. Huli. Sabi ko hindi. Sabi ko lang sa'yo hindi. Sabi mo kasi. Sabi ko, huli makakasama ito sa mga hari. Ang palasyo, ang pagpapakain sa amin at ayaw naming mabaliwala ang hari. Kaya ipinaalam namin ito sa hari para suriin ang mga libro ng mga pangyayari sa inyong mga ninuno. Sa librong yon, ninyo makikita na mapaghimagsik ang lungsod na ito. Panggulo ito sa mga hari at mga probinsya at siyang pasimuno ng mga paghihimagsik mula pa noong unang panahon, at ito ang dahilan kung bakit nawasak ang lungsod. Ipinaalam namin sa hari na kapag muling naitayo ang lungsod na ito at maibalik sa dati ang mga pader, wala nang lupaing maiiwan sa inyo sa kabilang ibayo ng ilog. At ito naman ang sagot na ipinadala ng hari kay Rehum na gobernador, kay Simsai na sekretary at sa lahat nilang kasamahang nasa Samaria o sa kabilang ibayo ng ilog. Kumusta? Binasa sa akin ang bawat salita ng liham na ipinadala ninyo sa amin. Nag-utos na ako para imbestigahan ang mga bagay-bagay at mapag-alamang mula pa noong unang panahoy, naghimagsik na ang lungsod na ito laban sa mga hari at siyang pasimuno sa paghihimagsik at pag-aalsa. Nagkaroon ng mga makapangyarihang hari ang Jerusalem at naging Panginoon na sa buong lupain sa kabilang ibayo ng ilog, at binayaran sila ng mga buwis. Kaya iutos ninyong itigil sa mga ito ang paggawa. Huwag itayo muli ang lungsod nang wala akong pahintulot. Huwag ninyong baliwalain ang bagay na ito at baka lalong mapinsala ang kaharian. Pagkabasa ni Rehum na gobernador, Simsai na sekretaryo at ng kanilang mga kasamahan na sa liham na ito ni Haring Artaherjes, agad nilang pinuntahan ang mga Hudyo sa Jerusalem at pinatigil sila sa paggamit ng lakas at dahas. Kaya natigil ang pagpatrabaho sa bahay ng Diyos sa Jerusalem at nahinto hanggang sa 2nd taon ng paghahari ni Daryong hari ng Persia. Tapos. Ay, hindi pa ako tapos. Asan ba ako dun? Balik dito. Umabot ang listahan kay Jose na ama sa turing ni Jesus. Basahin natin sa bilang, ayun,
Si Jacob ang ama ni Jose, ang asawa ni Maria na siyang pinagmulan ni Jesus sa ano ba yan? Ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ano ba yan? Ang aking mata dukling-dukling na naman. Para sa mga Hudyo, sapat na ang pag-aampong ito para ituring si Jesus na anak ni David gaya ni Jose. Kabilang sa talaan ang 4 na babae na binabanggit na lahat sa Biblia. Si Tamar, basahin po natin sa Genesis kabanata 38. Haba yan. Hindi nagtagal at humiwalay si Huda sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Adulam at nakipanirahan kay Hira na pangasawa niya. Roon ang anak ni Suwa, isang Kananeo. Nagkaanak sila ng 3 lalaki. Ang ipinangalan sa panganay. Ang pangalaway Onan. At Sela naman ang pangatlo. Si Huda ay nasa Kizib nang ipanganak si Sela. Pinapag-asawa ni Huda ang kanyang panganay na si at ang napangasawa nito'y si Tamar. Napakasama ng ugali ni kaya't nagalit sa kanya si Yahweh at siya'y pinatay. Kaya't sinabi ni Huda kay Onan, tungkulin mong sipingan ang balo ng iyong kapatid upang magkaroon siya ng mga anak na sa pamamagitan mo. Alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak niya sa kanyang hipag. Kaya itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi upang huwag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. Ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh kaya't pinatay rin siya. Sinabi ni Huda kay Tamar, umuwi ka na muna sa inyo at hintayin mong lumaki ang bunso kong si Sela. Nangyari kay Sela ang sinapit ng kaniyang mga kapatid. Kaya't umuwi muna si Tamar sa kaniyang ama. Hindi nagtagal at namatay ang asawa ni Huda. Matapos ang pagluluksa, nagpunta si Huda sa Timnat para tingnan ang paggugupit ng kaniyang mga tupa. Kasama niya ang kaibigan niyang si Hira na taga Adulam. May nagsabi kay Tamar na pupunta sa Timnat ang kaniyang biyenan. Pagkarinig nito, hinubad niya ang kanyang damit panluksa. Nagtalukbong siya at naupo sa pagpasok ng Naim. Bayang nadadaanan patungo sa Timnat, ginawa niya at pagkat alam
binata na si Sela. Ngunit hindi pa sila ipinapakasal ng kanyang biyenan. Nakita ni Huda si Tamar, inakala niyang ito'y patutot sapagkat may takip ang mukha. Lumapit siya at sinabi, "Halika't paligayahin mo ako." Ako pa. Meron pa. Hindi niya alam na ito ang kanyang manugang. Ay, ikaw na? "Anong ibabayad mo sa akin?" Tanong ng babae. Sumagot si Huda, "Padadalhan kita ng isang batang kambing." Ay, kambing. Kakaduling yun. "Payag ako," Sulat. sabi ng babae. "Kung bibigyan mo ako ng isang sangla hanggat hindi ko tinatanggap ang ipadadala mo." "Anong sangla ang gusto mo?" tanong ni Huda. Sumagot siya, "Ang iyong singsing na pantatak kasama ang kadena at ang tungkod mo." Ibinigay niya ang hiningi ng babae at sila'y nagsiping. Nagdalan tao si Tamar. Pagkatapos, umuwi siya at inalis ang kanyang talukbong at isinuot na muli ang kanyang damit panluksa. Pag-uwi ni Huda, sinugo niya ang kaibigan niyang taga-Adullam upang dalhin sa babae ang ipinangako niyang kambing at kunin naman ang iniwang sangla. Nagtanong-tanong siya sa mga lalaking taga roon, at ang sagot ng mga ito'y walang gayong babae roon. Nagbalik kay Huda ang kanyang kaibigan at sinabi ang naging bunga ng kanyang lakad. Kaya't sinabi ni Huda, "Hayaan mo na sa kanya ang iniwan kong sangla. Baka tayo'y pagtawanan pa ng mga tao." Dinala mo na sa kanya ang kambing, ngunit wala siya roon. Makaraan ang 3 buwan, may nagsabi kay Huda, "Ang manugang mong si Tamar ay naglaro ng apoy at ngayoy nagdadalang tao. Ilabas ninyo siya at sunugin." Ang utos ni Huda. Habag siya'y kinakaladkad na palabas, ipinasabi niya sa kanyang biyenan ang may-ari Bakit yan nagkaganyan? ng mga ito. Ang nakabuntis Si kuya. sa akin. Tingnan mo kung kanino ang singsing, kadena at tungkod na ito. Nakilala ni Huda ang iniwan niyang sangla. Huwag mo ibagsak Kaya na. sinabi niya, "Wala siyang kasalanan. Ako ang nagkulang. Dapat sana'y ipinakasal mo siya kay Sela at hindi niya ito muling sinipingan." Dumating ang panahon ng pagluluwal ni Tamar at
pungang kambal ang kanyang niluluwal. Samantalang siya'y nagdaramdam, lumabas ang kamay ng isa at ito'y tinalian ng hilot ng pulang sinulid upang makilala ang unang inianak. Ngunit initurong ng sanggol ang kanyang kamay at naunang lumabas ang kanyang kakambal. Sinabi ng hilot, "Ano't nakipagsiksikan kang palabas?" Dahil dito, Fares ang ipinangalan sa bata. Ang sanggol na may taling pulang sinulid ang huling iniluwal. At ito'y pinangalan ng Zara. Tapos. Amen. Ako pa lang. Ano Kala ko mo, tapos na. Kala ko tapos na tayo. I'm hungry. Na ibinigay ang lahat upang hindi mawala ang pagpapala ng Diyos. Si Rahab na isang babaeng bayaran na pinararangalan ng Biblia. Basahin po natin sa Josue, Kabanata 2. Buhat sa kampon ng Sitim. Si Josue na anak ni Nun ay nagpadala ng 2 espiya. Sila'y pinagbilinan niya ng ganito. Pumunta kayo sa lupain ng Kanaan. Manmanan ninyo ito, lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbebenta ng panandali ang aliw, at doon sila nagpalipas ng gabi. Nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Kaya't ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinasabi, "Ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo. Naparito ang mga iyan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain." Ngunit itinago ni Rahab ang 2, at pagkatapos ay ganito ang isinagot, "Mayroon nga pong mga lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila nang isasara na po ay na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila papunta. Ngunit kung hahabulin ninyo agad ay aabutan pa ninyo." Sa itaas ng bubong niya pinatago ang 2 espiya at tinabunan ng mga tangkay ng lino na isinalansan niya roon. Hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang 2 espiya hanggang sa tawiran ng ilog Jordan. Pagkalabas ng mga umahabol,
isinarang ang pinto ng lungsod. Bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, "Alam kong ibinigay ng nasa inyo ni Yahweh ang lupaing ito, at ang mga taga rito'y takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paano pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Egipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan, at nilipol ang kanilang mga hukbo. Kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. Kaya ngayon ipinangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawan ng masama ang aking sambayanan, alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang katibayang ililigtas nga ninyo ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid, at ang kanilang mga pamilya. Katibayang hindi ninyo hahayaang mapatay." Sinabi sa kanya ng mga espiya, "Ang buhay namin ang garantiya sa buhay ninyo. Huwag mo lang ipagsasabi ang pakay namin dito. Ipinangako namin walang masamang mangyayari sa inyo kapag ibinigay na sa amin ni Yahweh ang lupaing ito." Nakakabit sa pader ang lungsod ang bahay ni Rahab, kaya't buhat sa kanyang bintana'y inihugos niya sa labas ng lungsod ang dalawang espiya. Ngunit bago sila umalis, sila'y pinagbilinan niya ng ganito, "Pumunta muna kayo sa kaburulan at magtago kayo roon ng 3 araw upang hindi kayo makita ng mga tauhan ng hari. Kapag nakabalik na sila sa lungsod, saka na kayo lumakad." Sinabi naman sa kanya ng dalawa, "Tutuparin namin ang aming pangako alang-alang sa iyo. Kailangang gawin mo ito pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod. Ilawit mo ang pulang lupid na ito sa bintanang aming bababaan. Tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama't ina, ang iyong mga kapatid, at ang iyong buong angkan ng iyong ama. Hindi kami mananagot kung may lumabas ng bahay at mapatay. Ngunit pananagutan namin kapag may nasaktan sa sinumang nasa loob ng bahay. Subalit kapag ipinagsabi mo itong ating pinag-usapan, huwag munang asahan ang pangako namin sa iyo." Pumayag ang babae, at pagkatapos ay pinaalis na ang mga espiya. Pagkatapos itinali niya sa labas ng bintana ang lupid na pula. Pumunta nga ang mga espiya sa kaburulan, at 3 araw na nagtago roon habang pinaghahanap sila ng mga tauhan ng hari.
Pagkatapos bumalik na ang mga ito sa lungsod nang hindi nila makita ang mga espiya. Bumaba naman mula sa kaburulan ang mga espiya, tumawid ng ilog at nagbalik kay Josue. Iniulat nila kay Josue ang buong pangyayari. Ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupaing iyon. Ang sabi nila, mabanggit lamang ang pangalan natin na nangangatog na sa takot ang mga taga roon. Si Ruth na isa pang biyudang huwaran ang pamumuhay. Ang biyuda ni Urias, ang magandang si Betsabe na kabahagi sa kasalanan ni David. Maingat na ibinabalita ng lahat ng ito ang dumating para iligtas ang mga makasalanan at buksan ang kaharian ng Israel sa maraming taong galing sa ibang bayan. Inalalarawan ng listahang ito ang pamanang isinalin ni Jose kay Jesus. Ipapasa naman ni Jesus sa sarili niyang bayan, sa iglesia, ang espiritual na pamanang ito mula sa Israel. Marami tayong tinanggap sa mga Hudyo ang matandang tipan na lamang halimbawa na siyang Biblia ng mga Hudyo. Nakaugat si Jesus sa sangkatauhan. Siya ang bunga ng daang taong kasaysayang batbat ng pagdurusa at kasalanan, at pati ng pag-asa at pagpapala. Ang pagdating ng tagapagligtas ang sukdulan ng mahaba at mabagal na pagsulong ng bayang Hudyo. Dapat nating malaman na kaisa tayong lahat ni Kristo. Una sa lahat, sa dugo at saka lamang sa pananampalataya. Ang kasaysayan ng ating panahon, pati na ang sa ating mga pamilya, ay paghahanda sa muling pagdating ni Kristo. Ito ang libro ng pinagmulan ni Jesucristo. Ipinaliliwanag ng solemning pananalitang ito sa inspirado ng Genesis Kabanata 2, Talata 4 at Kabanata 5, Talata 1. Ganito ang pagkalikha sa langit at lupa. Nang likhain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Na binubuksan ni Jesus ang isang bagong panahon sa kasaysayan, ang bagong tipan. Amen. Oh, magsishare, sharing time. May pang-share ka ba, ate? Meron. O sige, ikaw na mag-share. Bakit di ka magsishare, Mas? Hindi ko alam kung ano i-share ko. Ano naman? Talagin mo lang. Ang ganda ng binasa natin. Pero mahirap paliwanag.
ang anihin ko pa ritong ipapaliwanag ko yung itutulad, ihambing po sa buhay ko yung dinggin. Kasi may pagkakataon mo kasi akong hindi pa ako nakikinig. Lalo na sa sa mga ibang bagay na ayaw talaga ni mama. Galit talaga si mama sa akin. Ayun lang. Ayun lang. At least may share. Ayun lang. Ayun. At least nga may share. O, di ba? Yan na si ate. Gayahin nyo. Di ba? Ako nga, hindi ko nga rin alam. Ito ano i-share ko dito. Pagkatapos naman ng pagtatapon sa Babylonia. Ano yun? Pagtatapon? Ano? Salitang pagtatapon. Pagkatapon. Ayun, pagkatapon. Hindi ko nga alam yung Meron, Masi. ano. Hindi eh. Kasi hindi ka naman. Hanggang. Ang ibig sabihin ata ng pagkatapon, Masi, yung bumalik sa gawain nila dati na hindi maganda. O, kaya nga, yun, baga itinapon. Tinapon nila sarili nila. Oo, tinapon. Yun na nga eh. Kaya nga, yun nga ang gusto kong kunin na salita. Hindi pagbabalik loob. Oh, yung baga pagtatapon, yung ibig sabihin, yung pagkatapon, yung ibig sabihin itinapon. Itinapon, kasi kaya sila tinapon noon dahil sa mga masasama sila, hindi ba yun? Napakinggan ko kanina sa'yo, ang pagkaintindi ko, bumalik talaga sila. Kaya nga itinapon sila, tapos nung bumalik din sila doon sa kaharian na di ba? Bumalik din sila. Doon sa mga binasa natin ng mga ibang kabanata. Yung mga binasa natin kanina. Ngayon, dito sa binasa ko dito sa gospel ngayon, kasi puro pangalan lang nandito eh. Puro pangalan. Ngayon, magkuha tayo ng salita na pinagmulan. Yung pagkatapon. Ibig sabihin yung pagkatapon. Itatapon. Pagkatapon nung masamang gawa. Yung masamang gawa ko. Yun. Dahil tinapon, dapat wag nang balikan, di ba? Kasi tinapon mo na yun, natapon na eh. Baga wag mo nang balikan yung masama kong gawa. Kaya ngayon, minsan talaga meron minsan maggawa ka ng kasinungalingan. Hindi naman sa porket gagawa ka ng kasinungalingan ay panatiliin mo na rin yung maging sinungaling. Sabihin, may pagkakataon talaga na kailangan mong magsinungaling para sa ikabubuti rin. Pero meron ding kalakip na hindi magandang pangyayari yun. Yung pagsisinungaling na yun. Ngayon, naranasan ko yun. Dito sa loob ng aming pamilya. Naranasan namin yun. Ngayon kasalukuyan. Ngayon, dahil nga sa pagsisinungaling namin yun, naging mailap yung biyaya na aming baga andyan na pero napakailap. Ngayon ang sabi ko, kaya siguro nagkaganon dahil tayo ay nagsinungaling.
Ayaw ng Diyos na tayo ay, yung dati nating gawi, sabi ko sa aking mga anak, na dati nating gawi, di ba, inano na, nagbalik loob na nga kami. Ngayon, baga, yung dati, wag nang balikan, wag nang ulitin pa yun. Abo. Ngayon, sabi ko, ang gawin natin para tuloy-tuloy na ang biyaya ng Diyos sa atin. At ayaw ng Diyos na ganun, babalik tayo sa dati nating gawin. Na alam natin, hindi maganda. Kaya sabi ko, manghingi tayo ng, mangungumpisal tayo doon sa mga taong na nabiktima namin. Nabiktima. Ganun. Pero yung hindi naman yung sabing nabiktima na ano, yung baga, ginawa nga namin yun para nga, basta yun ang nagiging paraan namin. Tapos, ngayon, dahil sa ginawa namin yun, naging hindi smooth yung blessing na dapat makamtanan namin. Kaya sabi ko, balikan natin yung mga taong sinabi na baga hindi natin sinabi ang totoo at itapat na natin yung ano ang totoo. At salamat naman sa Diyos at naunawaan nila kami. Kaya ngayon, inaangkin ko na ibuhos na ng Diyos ang biyayang nakalaan niya sa amin. Iyak si Maasi kanina. Amen. Kanina napaiyak po talaga ako. Minisage po ako nung tao na bago ako, nandito na ako, nakapwesto na. Ngayon, naghahanda na kami dito. Pero, dahil hawak ko yung cellphone na nakita ko na nag-message, ngayon binasa ko. Sa halip na ako ang hihingi, kami ang hihingi ng pasensya dahil kami ang nakagawa ng pagsisinungaling. Siya pa ang nanghingi ng pasensya sa amin na hindi niya kami hinarap ng maayos. Yun. Nag-ano rin ako na dapat kami nga ang humingi ng pasensya kasi kami ang nakaabala sa kanila. Ngayon, thank you Lord. At alam namin, at alam ko na tuloy-tuloy na yun pagpapala ng Diyos na hinihingi ko sa Kanya. Dahil tinanggap po namin ang aming pagkakamali. Dahil ayaw talaga ng Diyos na tayo ay, yung baga, nandito na tayo, wag na natin, nandito na kami, wag nang balikan yung mga dating gawi na hindi karapat-dapat, na hindi kinalulugod ng ating Diyos. Amen? Amen. Kasi sayang naman yung mga effort na mga ginawa natin na magpakabuti. Tapos, pagdating ng sa isang iglap lang, makagawa tayo ng kasalanan o pagkakamali. Ayaw pa naman talaga. Iayaw ng Diyos yun. Baga, andyan talaga ang Diyos na nagbibigay talaga siya ng guide sa atin. Kaya talagang nagbibigay siya ng babala. Andito na kayo, andyan na yung mga pagpapala ko. Huwag nyo nang hadlangan. Dahil sa mga ginagawa nyo, bumabagal. O diba? Kaya thank you Lord, nagawa po namin talaga kanina na magsuri doon sa mga tao. Kasi nagawa rin namin yun dahil baka kasi ayaw nilang maniwala sa amin. Iba rin talaga yung iba talaga yung tayo ang may, yung baga yung sarili nating na hindi, yung baga kasi minsan isipin natin, baka ayaw maniwala kasi kaya ganito na lang ang sabihin natin, baka kasi ayaw maniwala. Yung pala, mali pa rin pala yun. Na baga, pinangunahan na natin ang ating Diyos. Kung ano yung kanyang kaparaanan.
Kaya pag tayo nagtiwala at nagtiwala tayo sa ating Panginoon, lubos-lubusin na natin. Kahit salamat sa Diyos, hindi po niya kami talaga hinayaan na mag-stay na lang sa ganun. Eh nga naisip ko, kaya siguro ganun nangyari kasi nagsinungaling tayo. Andyan na ang biyaya Ayan na yung blessing na binigay, pinagkaloob ng Diyos dahil sa ating mga hiling. Ayan na binigay na niya. Lahat ng pangangailangan namin, talagang pinoprovide ni Lord. Lahat ng aming kawalan ay talagang binibigay ni Lord na hindi kami naghihirap, na hindi kami nahirapan kung ano yung kailangan namin. Talagang binigay. Ang Diyos po talaga ang na doon kayo lumapit, kayo na hindi kayo mapahiya. Totoo yun, pero sa ginawa namin na kasinungalingan, pumalpak po yung aming ginagawa. Hindi naalala ni mga sinabas na. Kaya yun. Ako naman talaga, sinabi ko, gusto ko talaga yung totoo. Siyempre, umaayon lang din ako sa amin ng mga anak ko. Hindi, kasi ganito. Di siyempre, sila masunod. Sila nila yun ako naman, sunod lang. Di sige, alalay lang naman ako Hindi naman ako mismo ang may di ang nangyari. Yun. Kaya sabi ko, kaya ganun ang nangyari kasi hinaluan natin ng pagsisinungaling. So, thank you Lord, hindi niya talaga kami pinabayaan. Amen. Amen. Purihin natin ang ating Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Kanina talaga umiiyak ako habang sinasagot ko yung nag-message sa akin kanina. Talagang hindi ko mapigilan ang aking mata, tulo ng tulo. Kaya God bless po sa inyong lahat, sa lahat ng mga taong tumutulong sa amin. Lalo na sa aming kalagayan ngayon na talagang dumaranas kami po ng mga yung bang kasi noon pa naman sinasabi ko na talagang dami naming utang, na yung utang na yun na napaka-imposible kung sa aming pagkilos, imposible po namin mabayaran yun. Kaya thank you Lord, ang Diyos po talaga ang kumikilos para sa amin. Kaya ito lang po, galaw ng galaw na ito lang po yung masasabi namin. God bless us all. Tatakbo na. God bless us all. Tatakbo na. God bless us all.